Ngayong araw, hindi siya pumasok dahil may napag-usapan sila ng kaibigan niya na pupunta silang maglaba sa ilog. Kaya maaga siyang gumising at nagmamadaling magsaing para makakain at makapaghanda bago umalis. Gusto ko lang din linawin na may sarili po siyang kubo at marunong po talaga siyang magluto. Tuwing umaga lang talaga siya nagmamadali dahil kailangan niyang magpakain ng mga manok ng amo niya. Sa mga naglaan ng oras para magkomento, salamat pa rin po. Marami po akong napagtanto sa mga naging reaksyon at opinyon ng bawat isa. Doon ko rin nakita na sa kabila ng mga nasabi ko noon, marami palang taong nagmamahal, nagtatanggol at mas pinipiling makita ang mabuti kaysa ang mga kahinaan. At totoo po yun, may mga bagay talagang mas makabuluhan kapag mas maingat at mas mahinahon na nailalahad. Inaamin ko rin po na may mga bahagi na siguro ay nasobrahan ako sa isang video at humihingi po ako ng pasensya sa mga hindi naging komportable o hindi nagustuhan ang naging dating nun. Hindi ko intensyon na manakit, manghiya o magbigay ng masamang imahe sa kaninuman. Natututo rin po ako sa proseso na hindi lahat ng kwento ay kailangang ilahad at hindi lahat ng karanasan ay pare-pareho ang pag-unawa ng bawat tao. Simula ngayon, mas pipiliin ko pong mag-focus sa mga positibong bagay, sa mga aral na pwedeng mapulot, at sa mga kwentong makakapagbigay ng inspirasyon at kapayapaan, hindi lang para sa iba, kundi lalo na para sa sarili ko. Salamat sa mga nagpapaalala, sa mga nananatiling mahinahon at sa mga patuloy na nagbibigay ng respeto. Patuloy lang po tayong matuto, umunawa at maging mabuting tao sa isa't isa. Gustuhin ko mang i-delete o i-private ang video, pero sa ngayon ay wala po akong nakikitang option para gawin iyon. Hindi rin po agad naging madali ang magdesisyon dahil bigla pong tumaas ang views at engagement nito matapos ma-upload. Nagtanong din po ako sa Meta at ipinalala sa akin na posible itong makaapekto sa takbo at algorithm ng page kung biglaan itong aalisin. Kaya sa halip na takasan ng sitwasyon, pinili ko pong harapin ito ng mas maingat at mas responsable. Hindi ko po ikakaila na maraming masasakit na komento ang lumabas. Yung iba po ay mas pinili ko ng huwag basahin dahil mabigat talaga sa pakiramdam. May mga salitang masakit, may mga nagsasabing wala raw kwenta, at mayroon ding nagsabing ire-report ang page. Aminado po ako na hindi iyon madaling tanggapin, pero nauunawaan ko rin na may mga taong na-insulto, nasaktan, o hindi nagustuhan ang naging dating ng isang video, at hindi ko po sila sinisisi. Tinatanggap ko po na may pagkukulang ako at parte iyon ng aking natututunan bilang content creator at bilang tao. Hindi po lahat ng karanasan ay pare-pareho ang dating sa bawat isa, at hindi lahat ng kwento ay nararapat ilahad sa parehong paraan. Sa kabila ng lahat ng ito, pinipili ko pong matuto, magpakumbaba at itama kung ano ang maaari pang itama. Sa mga patuloy na nagbibigay ng paalala, mahinahon man o direkta, maraming salamat pa rin po. Isa itong malaking lesson para sa akin na mas maging maingat sa mga salitang binibitawan at sa mga kwentong ibinabahagi. Simula ngayon, mas pagtitibayin ko ang hangarin kong maglabas ng content na may respeto, malasakit at positibong mensahe. Patuloy po akong matututo at umaasa akong sa susunod na mga video, mas mararamdaman ninyo ang mabuting intensyon na nais kong iparating. Naipakita ko rin po kanina ang mga labahin niya at habang naghahanda siya, kumuha siya ng plastic mula sa sirang upuan dahil hindi na nag-apoy ang cellophane na ginamit niya kanina. Pinayuhan ko po siya ng maayos na huwag na sana iyong gamitin dahil hindi rin iyon maganda sa hangin at maaaring makasama sa kalusugan. Sinabi naman niya na sa susunod na lang daw at nagmamadali lang talaga siya noong oras na iyon. Sa mga simpleng tagpong ito, mas pinipili ko na ngayon na mag-focus sa pag-unawa kaysa paghusga at sa maayos na paalala kaysa sa pagtatampok ng pagkukulang. Lahat tayo ay may pinagdadaanan at hindi palaging perpekto ang ating mga desisyon sa araw-araw. Kaya habang papalapit ang pagtatapos ng video na ito, nais ko ring ipaalala sa sarili ko na mas mahalagang manaig ang respeto, malasakit at pag-intindi. Patuloy pa rin po akong matututo, mas magiging maingat at mas pipiliing magbahagi ng mga kwentong magaan sa puso at kapaki-pakinabang para sa ating lahat.